What's up? Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. We are back podcasting again from Dubai, New Zealand, Singapore, and Manila. So today, we are going to talk about etiquette and manners. Walang katapusang daldalan, nakaubibi na, daldal o nagdaldal. But before Bloopers na lang tayo. Hindi, okay lang. Kasi nga sobrang kaming excited every time na meron kaming podcast. So, ganito kami kasaya. Even behind the scene, before the recording, naghuhuntahan na kami. Kumbaga parang pinapainit na namin ng makina. So, now, let's do our first segment. We will give you now our wisdom thought for today. Okay, our wisdom thoughts for today. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. So tungkol ito sa ating mga bibig o sa ating mga sinasabi. Wala siyang bones, di ba? Pero sobrang lakas niya na pwede siyang makasira. Kaya siguro lagi tayong mag-iingat sa mga sasabihin natin or di ba sinasabi ka, be careful na sa pagsasalita or sa pagsasabi ng mga hindi magagandang words sa ibang tao or sa kahit na sino. Ako, simplihan ko lang. Totoo naman kung wala kang magandang sasabihin, wag mo na lang sabihin. Kaysa Just makasakit be quiet. No? Oo. Pero, however, may mga pagkakataon at may mga tao at may mga sitwasyon na kailangan mong iparinig ang dapat mong Magsalita. sabihin para matauhan, malaman, at somehow ma-realize ng tao na may mali kang nagawa. We have to mind our language, di ba? Kasi nga kapag nagkapagsalita tayo ng masakit, ang hirap nang bawiin. So we have to mind kung ano yung kailangan nating sabihin sa ating mga kausap in a way that hindi sila ma-offend or something ganoon. Ganon naman. So we have to be respectful for others when we are talking and also to listen to them sometimes. Kasi minsan, pag tayo, hindi tayo nakikinig kasi kapag may kausap tayo. Kasi gusto natin, yung mag-retaliate ka agad doon sa sinasabi ng isang tao. Importante makinig din po na tayo doon sa sasabihin ng isa. So, yun. So, siguro sa akin, yun nga, we have to be mindful kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Kasi, nagre-reflect yun ng personality natin. Kung ano tayo. Sa akin naman, apart from being careful, we also need to be sensitive with our words. Like you've said, kasi we want to avoid hurting others' feelings. With the use of negative words that we say, meron siyang devastating effect, lalo na pag hindi mo alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. Not only negative words, sometimes you can say things, offensive na pala dun sa isa, hindi mo alam. Ikaw, kailan ka mag-aasawa? Yan ba hindi mo susundan? Kasi feeling mo, okay lang yon, but sa iba, may effect yun. Ako naman, tinatry naman namin magkaanak. Or minsan, paano ko mag-aasawa? Kasi may ganito, may ganyan. So may mga pinagdadaanan. So minsan, we have to mindful. So in connection dyan, dun sa topic natin later, baka ma-discuss din natin yan. Kasi we also have to be mindful always dun and sensitive to others' feelings. So that's our wisdom thought for today. So now, going back sa ating main topic, we are going to talk about the etiquette and manners for episode 16 of Lilac Lounge, the podcast. And before we start, we would like to thank again yung mga nadagdag sa aming mga followers sa Facebook, Instagram, sa TikTok, sa YouTube, and Facebook. Ano nangyari? Kumarang. Sumabit. Okay. So again, para sa may mga gusto kayong pag-usapan namin, gusto niyo sagutin namin, kung may mga katunungan kayo or even advices, we can do it here. Just send us a private message. So, let's dive in sa ating topic for today, which is etiquette and manners. In this topic kasi, we will not discuss naman on yung written rules na
kapag iinom ka ng tea, kailangan nakaganyan yung ano. Hindi naman, we're not talk about that kasi it's already written. So, ang pag-usapan natin, yung everyday life na yung iba, yung thinking is okay lang, pero no, it's not. Etiquette and manners have nothing to do with wealth. We need to remember that etiquette is about, we want to show respect for others. Now, we want to make them feel na komportable. So, always try to be polite and considerate with interaction with others. So, that's what we're going to talk about. Siguro pwede natin pag-usapan yung mga basics muna. Simulan ko, always nice to always say thank you and please. Of course. Yan, Yes. basic yan. Kasi minsan nakakalimutan natin yun. Minsan nasa peak ka ng galit or nasa ano, pero pag may please and thank you, laging nakaka-soften talaga ng mga sinasabi natin. So, please and thank you. Sana wag nating makalimutan kasi minsan nawawala yun eh. Kapag medyo kampante na tayo, especially if we're talking to people na medyo komportable na tayo, nawawala yun, please and thank you. But we always have to remember to always please and thank you. Same thing with I'm sorry, excuse me, yung mga basic ba? Maliit na bagay, pero it says about your personality at saka values. Anything na may gagawin sa iyo ang tao, out of his way, or even in favor of you, don't forget to say thank you. Thank Yes. you. Thank you. Kasi talagang naiirita ako doon kapag halimbawa ginawa kita ng Dedma. Oo, Dedma. Parang wala lang. Anyway, ikaw yan. Pero Actually, every time talaga, even makiki, oy, pakiano naman ito. Kasi hanggat maaari, sa akin naman, hanggat maaari, hanggat kaya ko, hindi ko na yan yung utos, oy, papaki. Hiya ko na lang. Pero kung halimbawa na inano mo yung tao, oy, pakiabot naman. Salamat, salamat. Kaswal, ugaliin mo na, salamat. exactly. Kahit nga yung halimbawa, meron kami ritong service, di ba sabi ko nga, meron kami rito na nag-drop and pick and drop sa from work to home. Although bayad siya, a month, binabayaran siya. So from every office yung binababa. Kumbaga, trabaho nila na ibaba kami, bayad kayo eh. Pero sa akin kasi parang, religiously, nagte-thank you ako every time na binababa ako. At naririnig yun ng lahat na mas iba yung ng driver. So, every time na doon na sa area na yun, hindi ko na kailangan sabihin, binababa niya na ako at nginingitian niya ako. Maybe because I always say thank you to him. Exactly. Oo, so natatandaan niya. Na parang, Na-appreciate niya. oo, trabaho mo, na ibaba ako kung saan ako nag-work, and ano ba naman yung thank you? It lightens his day. Regardless. Correct. Oo, nagpapaganda sa araw niya kasi Exactly. binaba mo ako, nakarating That's ako ng true. work dahil sa iyo, so thank you. Salamat sa pagmamaneho mo ng maayos, so thank you. Exactly. Ganun. Kasi yan, regardless kung binayaran siya for that or hindi, Oo. way of thank you, parang actually kahit nga message lang eh, yung parang mga unsolicited message na sinesend mo, pag nag-send ka, always say thank you kahit wala kang hininging favor at the end of the message, always say thank you. It matters. Nakaka-soften ng sentence mo. Be always on time. Kahit saan yan, whether sa trabaho, kahit yung simpleng magkikita-kita lang kayo. Or kung malilate ka, sabihan mo na pwedeng Uy, malate. buti na lang sa kanina. O, diba? Yung mga ganon. Kasi you appreciate those things. Diba? Guilty ka pa. Diba? Parang yung... Lumayas tuloy. Walk out. Na-offend mo. Guilty ka ba? Nahulog yung cellphone ko. Hindi, kasi yun mga gano'n na-appreciate mo eh. At least alam mo na, okay, I need to wait a little more. Or at least So, alam ko na... simple lang pero napakahalaga. Oo. Ang usapan is, for example, 9 a.m. Ang usapan, kita-kita 9 a.m. Kahit nandun ako ng 7 a.m., wala akong problema mag-antay ng 2 hours. Kasi 9 o'clock pa naman. Pero kapag nag-antay ako ng 9 at 9:05, wala pa. Medyo hindi na okay sa akin yun. Yung difference pa, na-late ka na, pero wala kang pasabi. So, it matters actually. Parang binibigyan mo ng respeto yung oras ng taong kausap mo or makakasama mo. So, always mindful of the time. Pag halimbawa na sa bahay ka na, alam mo yung tawag, pag yes. wala na sa nasa oras ng work, ini-invade mo na yung privacy ng tao. That's true.
Diba? Mm. Hangga't Officers maaari, niya eh. kung sobrang hindi naman importante at hindi naman babagsak ang langit kapag hindi ka nasagot, ay wag kang tawag ng tawag. Malay mo kung nakikipagtalik yung tao. Bukod sa message, ano pa yan? Di tawag no, mga isa, dalawa, ganyan. Tapos, kapag hindi ka pa nakasagot, kung ano na yung message niya, sasagutin niya rin yun. May pa question mark pa. Yeah, Parang, bala ka dyan. So, ibig exactly. sabihin, unawain mo na kapag hindi na oras ng trabaho ng tao, wag ka nang tumawag. Mag-ring ng isa, hindi sumagot, i-assume mo na baka may ginagawa. Mm. So, ganun siya. Kasi kung gawin sa iyo, maiirita ka din eh. Nakaka-stress kaya yung may Kita mo, tawag. 10 missed calls, no? Lagi ko pina-practice din. Yung, huwag kang tatawag ng between 9 p.m. to 9 a.m. Especially kapag hindi mo ka-close or workmate mo lang, ano na yon, outside your boundary na. Pero, kunyari, kung kayo ang tatawag sa akin at 3 a.m., sige, okay lang. Kasi kaya kong sabihin sa inyo na, uy, 3 a.m., ba't tatawag Para katulog? Kung ayaw mo Oo. matulog, tulog ka. Oo, 'di ba? Kaya mong sabihin ng gayon. Pero syempre, kahit sa inyo, hindi ko rin siya gagawin unless emergency talaga. Mm-mm. Na kailangan ko kayong kausapin or ganon. Kasi hindi naman tatawin ng gano'n kung hindi emergency at ano. Yung nakikipag-usap ka sa tao, tapos sa akin ginawa ko, di mag-chewing gum na mag-chewing gum. Kaya, medyo hindi okay yun. Totoo. Ah, Respetuhin mo naman ang kausap mo, kaharap mo ako eh, parang gano'n. Tapos Parang, nagpo-phone. o kaya, nagko-phone, or kung may kausap ka, may tumawag sa'yo, lumayo ka man lang. Or Diba? mag-excuse ka. Mag-excuse Oo, ka. Ganon. mag-say excuse ka na may sasagutin mo muna tong tawag, di ba? Hindi yung hello! Oo, yung parang, Sasabihin mo, wait, nagsasalta pa ako. Inig na ng buong grupo mo yung pakikipag-usap mo dun sa, Hindi siya okay. naku, ewan ko kung applicable to kasi nga iba nga ang kultura dito eh. Dito, sasagot ng phone. Kasi as in, puro telepono, dalawang phone. Ganyan, ganyan. Tapos, minsan yan, syempre, biglang magre-ring ang phone. Naka-loudspeaker, makikipag-usap. Yes! I told you! I Isa told pa you, this is not the yan. problem. Utang na loob, hindi niyo pag-aari ang buong space. Eh, di ba nga sa Carlit kami. Carlit kami, kasi tawag namin doon yung mga sumusundo kapag dinadrop lang kami. Siyempre, iba-iba trabaho niya, iba-ibang opisina. Alam mo yun, maano ka naman, makaramdam ka naman, papasok ka sa Carlit. Tapos, sisindihan mo si matik yan, naka-cellphone na lahat. Mag-loudspeaker ka ba? Kahit yung tamang, tunog, sound. Pero hindi ganun eh. Kasi kagigising lang namin, kumbaga lahat kami, hanggat maaari, Yeah. so, inaantok pa kami. Mm-mm. Para makarinig ka, pa sa akin, parang, this is not the choice of music that I want. Hindi ito ang Exactly. gusto ko. But, That's, you are invading it. mm-mm. Parang, Mm-mm. kabayan pa naman. Isipin mo, pagpasok niya ng car lift, mag-open din ng cellphone, makikinig na yan kay Tulfo o kaya kung ano sa TikTok. So, naririnig mo. Ako Oo. tuloy yung nahihiya sa ibang lahi. Ito pa, kalimitan pa yan, hindi lang naman din kabayan pala, pagpapasok pa lang ng car lift, sobrang daldal, ang aga-aga, yung huntahan ng huntahan ng huntahan. So, parang talagang kung wala kang headset, mabubuisit ka ang aga-aga pa lang eh. Kumbaga parang yung utak mo, may na-mindset mo pa yan na papasok ka, kinokondisyon mo na gusto mo hanggat maaari, tahimik. Eh hindi, ang naririnig mo, bunganga ng ibang lahi, kwentuhan ng Arabic, syuhada, what's the problem, mapimalum, tapos yung isa Indiano, yung isa kabayan, na nagbibideo ko sa anak, doon sa probinsya. Ay ko, oh my goodness. Asa ng etiquette? Ano ba siya? Parang cultural? Or kasi naging common dyan sa area na gano'n ang nangyari? Pero Which is- tinititigan sila. Pero hindi naman okay. Kasi di ba yung parang, that's why merong headset. Pero, Oh. Pero na lang kung may magreklamo talaga. Shuhada, my friend, what is this? Your room? Uy, Ria, natandaan ko simple Ria. man lang, umulong ka man lang ng ayos lang. Yung ayos naman, kahit malapit ka dun sa tao, basta alam mo naman na hindi ka naman nakakasagabal dun sa mga katabi mo. Okay lang naman kahit anong gawin mo sa sarili mo, basta hindi ka nakaka-apekto sa paningin ko, sa mata, sa pandinig. Pag pinaka-orbo sa iba. Oo.
Hindi mo inaano yung space ko. Okay lang yan. Yun na nga. So, common area. Lalo sa mga common area. Dagdag ako yung kanina sinabi ni Rhea, di ba pag nagpag-uusap kayo, isa pa yun, di ba sabi niya, wag mag-chewing gum habang mag-uusap. Kasi talagang no-no naman, ang pangit naman talaga tingnan. Isa pa sa akin, tanggalin mo yung sunglasses mo kung naka-sunglasses ka. Yung pagkausap mo, ganyan yung mata. Ayun. Kasi parang, yung kunyari, hindi ka eye to eye. Exactly, di ba gusto mo, teka, kausapin mo ako, ganon. May taong ganon yung parang, Tingin ng tingin ko saan. kasi parang akin, ang interpretation ko ng ganon, hindi ka sincere sa mga sinasabi mo. Kasi you should be talking eye to eye, lalo na kapag dalawa lang kayo. Kasi sa akin, alam mo, it matters. Yung minsan, ayokong biglang a-appear na lang na unannounced. Kaya na-appreciate ko dito Kasi yung mga tao dito, hindi ganon. Di ba sa atin, common yan. Yung bigla na lang susulpot sa bahay mo na kakilala mo. Oo. Tapos, di ba nagkaroon niya ng meme na, biglang susulpot sa bahay mo, na ang itsura mo, di ba parang, bigla pa lang may tao. Or, kasi yun pangit siya. Kasi lalo na, kunyari, paano kung paalis ako? Alam nga naman paalisin kita. Nandito ka na. So, ako yung malilate. So, hindi ko naman masasabi sa'yo, common naman sa atin, nakakahiya Yung ganon. So, sa atin, sana maging practice natin yun na every time na meron tayong pupuntahan or may bibisitahin, hindi naman na mahirap makipag-communicate sa tao na pupuntahan mo. Kasi unlike before, na kailangan mo ng landline. Paano kung walang landline yung tao? Pupuntahan ko na lang. Ngayon may messenger. Di ba, ang daming ways to communicate na, hey, pupunta ako dyan ngayon or mamaya ng ganitong oras. Yun, sana may ma-practice yung gano'n. Yung respeto lang doon sa tao na i-ask mo muna siya kung okay lang bang tawagan mo siya or Yes. mag-post ka ng ganito, yung mga Yes. gano'n, may mga ganyan. Unless super close mo, di ba? Oo. Or sanay naman sa'yo yung pero minsan kahit naman sanay, basta masabi mo lang no? Ang laking bagay nung masabi mo lang yung mga gano'n. Makapagpaalam ka lang. Nagpasabi ka ba? Parang respecting someone else's private space mo. Sa kotse, bilang, syempre, ikaw may sasakyan. Pasintado naman doon sa mga makikisakay sa sasakyan. Kung kayo may kinakain sa kotse ko, utang na loob, huwag nyo na maiiwanan yung basura ninyo. Isinangay na nga kayo That's true. At saka isinasampa pa yung paa. Nakikita ko pa minsan lumalagpas pa yung paa sa sa may, Sa likod mo. di ba, Gilid. drive. Oo. Kapampasin. Kaya lang, syempre, alam mo yun, para wala na lang ding gulo. Diba, parang, hindi mo pwedeng asahan sa lahat ng tao kung ano yung pet peeve mo o kung ano yung sa palagay mong etiquette. So, hindi kasi talaga tayo pare-pareho ng kinalakihan. Anyhow, so makakarinig nito, yun lang, kapag makikisakay kayo sa sasakyan ng ibang tao at kayo ay pinasakay na, huwag naman kayong mag-iwan ng basura ninyo. And even lalo na yung tissue na pinagsingahan ninyo, please take it with you. Yun lang. Pero actually, number one rule is kung nakisakay ka lang. Sa akin, huwag ka na kumain. Huwag ka na kumain sa loob ng sasakyan kasi hindi mo siya sasakyan. Diba? Kasi parang nakisakay ka, umupo ka na lang. Diba? Okay na nga ako dun Nakamain ka na nga dyan. Sige, may crumple. Sige na, lilinisin ko naman. Pero iwan pa yung chips mo, yung pinag-inuman mo. Kasi Too uso much dito na. ang karakay. Oo, yung mga cups. Tapos may tissue. Parang, hello. Bring your own trash. Oo, parang gusto ko banggain pagkatapos ko siya isakay At saka hanggat maaari, ayusin nyo naman ang lagabag ng pinto. Ang kotse na, pagkababa. Yeah. Alam mo, Uy, it matters yung bago ka bumaba, inaayos mo pa yung seatbelt. Diba? Binabalik mo. Kasi minsan, diba, tanggal na lang. At saka isa pang naisip ko, random na lang, bilang naging driver na rin ako, kapag kayo sumasakay sa kotse, at ilang kayo sa sasakyan, at lalo pa ikaw yung nasa katabi ng driver, at long drive kayo, huwag mo naman tulugan. Oh, yes. Utang na loob. Yes. Ngayon ko lang na-realize din na, since, mama, hindi ba tayo natutulog sa sasakyan? Ikaw yung kilala ko hindi natutulog Kaya sa gusto ko sasakyan. alisin sa harapan Ako never ko ginawa yan kasi mas bantayan ng driver. Oo, hindi ako nakakatulog. Never talaga. Ako guilty ako, lagi ako tulog. Never ko yung ginawa sa buong buhay ko na Passenger seat, no? kahit sa aeroplano,
Sa ano, kahit sa aeroplano, hindi ako natutulog. Si Rian. Naglat si Rian dilat. Hindi, totoo. Kasi ako yung hindi mapakali. Alam mo yun, Oo. gusto ko, alam ko na makakarating ako sa Exactly. pupuntahan ko ng gising ako, na nakikita ko yung binyahe ko, parang That's gano'n. true. Totoo, Nay. Eh, parang isa So, yun yun eh. lang naman, kapag Kasi kayo diba ay pag- nasa passenger seat at ang driver ay pagod na, utang na lang, the only thing you can do is, huwag naman tulugan yung tao. At least may Yeah. kakwentuhan. Alam niya na hindi lang siya nag-iisa na dilat at lalong gabi. Uy, Actually, for safety rin. tulugan. Kasi you Oo. wouldn't know Para kung magising yung driver. naatok na yung may driver kausap. eh. Kasi Diba? hindi man ikaw ang driver, pero tinutulungan mo yung driver na makapag-drive ng mas maayos. Kasi, may nakakakwentuhan siya. Isa pa Meron yun. pang, kumbaga, may kaluluwang gising na katulad Buhay. niya na, oo, na magre-remind sa kanya na, may kausap ako. Hindi ako nag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Yeah. Oo, although tulog yung iba, pero ito, may nakikipag ano sa akin. May nakikilamay That's true, sa that's true. pagdadrive ko. Tsaka So, safety nyo rin yun that's bilang a lot. pasahero. Safety nyo rin yun. Okay. Sige, sa likod ka mo lagi Okay lang yan, at least sa likod ka. Hindi tatandaan nyo yun, di ba si Jordan ang parang nakapalitan na, di si Jordan na nagdadrive. Minsan lumalagpas siya sa 100 na speed limit. Eh di ba very mindful tayo sa speed limit pag nasa north and legs na. So, lampas na ng 100. So parang siya, sabi niya, na-appreciate ko yung nire-remind ako na lumalagpas siya sa 100. So that's one thing. So it's more than like companion niya habang nagdadrive. Parang din, to remind the driver din kung may man or remind the driver na, uy, medyo napapapikit ka. Correct. Papagod din kasi yan eh. Baga isang way din nyo ng pagkikare mo sa mga kasama mo. Hindi lang naman doon sa passenger sa driver, sa lahat kayo, di ba? Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka rin sa inyo, sa safety nyo. Yeah. Pag nanghiram ng kotse, full tank nyo naman pagbalik. 'Di ba? Kasi parang bilang ginamit mo na yung mileage And ibalik mo naman ng maayos. Ibalik mo ng maayos, i-full tank mo naman. Bilang appreciation mo lang din sa pinahiram ka na nga diba? Sabihin, kung hiram kayo ng sasakyan, utang na lang, ibalik nyo as it is. As is, Yung correct. amoy, yung linis, ganun. Hindi may iwan pa yung mga papa. Iwan siya, anak. Speaking of hiraman, kahit na sa mga gamit, di ba? Yung pag nanghiram ka ng gamit, naman. ingatan mo naman. Di ba parang tayo? Ako personally, mas maingat ako dun sa gamit na hiniram ko kaysa sa mga gamit ko. Kung may nanghiram sa akin ng damit, itinong sa akin na yung dulo naman to na na-expand kasi ipapa-repair ko kasi yung ganito. Ini-inform lang ako. Sabi ko, wait, ba't mo For your ipapa-repair? Oo, ba't mo ipapa-repair? Saglit. Damit ko yan. Kanya alam na. Oo. Mahiya ka naman, papahiram ka, hindi pa yung sakto sa kanya. Oo nga. Kailangan niya pang i-repair. Kailangan i-adjust. Patuloy. Baka walang Kaya Nagulat talaga ako doon, yung dulo. Kasi, tapos ang nun, hindi ka tinatanong. Ini-inform ka. for your info lang. Dulo na kasi ipapa-repair ko kasi dapat ganito. Hindi mo na nitanong, pwede pa-repair. Oo, hindi mo man lang ako tinanong kung okay i-repair. Which is, hindi mo na dapat tinatanong dahil hindi siya okay. Hinihiram mo lang. Binalik mo. At your size na niya. Kaya nga. So parang sa akin, no, huwag mong galawin yan. Simple pagbukas ng pinto, tapos may kasunod ka, yung ikaw na rin naman yung, hindi mo naman sasabihin ikaw yung parang magiging na doon. Pero, diba, parang hawakan mo yung pinto kung may dadaan din kasunod ka na o malapit na sa likod mo. Para naman makapass by na rin. Good manners, oo. Kasi whether, di ba, yung sabi natin last week, di ba, whether lalaki yan or babae, kung ikaw ang nauna at meron kang kasunod, kahit sino pa yun. hold mo. Yeah. Matanda, bata, lalaki, babae, walang... Dress appropriately. Di ba? Ayan, yeah. Kasi every event may mga place and na may dress code. So you have to follow. Disrespect, di ba? Same thing with RSVP. It's not in the invitation for nothing. It matters na parang at least ina-expect ko na pupunta ka. Kasi bigla mag-show up ka. It's one thing, it's RSVP on the invitation. Kapag hindi ka nag-advise. Di wala ka palang upuan, tapos magagalit ka. Kasi ganun yun Lalo na ngayon, di ba? Hindi naman ganun kamura na ang gumasto sa isang event. So at least I'm expecting how many people coming to my event.
Yun. At isa pa, sana wag kang umalis hanggat hindi pa tapos yung program. Event. Oo. Wag yung eat and run. Diba? Unless meron ka lang talagang Importante yung paalam ka din, di ba? Masasabi ka. Oo. Siyempre, maiintindihan na yun pag nagsabi ka naman. Pasabi to ng mga friends ko na kasi sila sa food court nakain sila. Siyempre, mga staff sa mall. Di may mga baon yan. Malimit to. Yung halimbawa, kakain sila sabay-sabay. Halimbawa, yung isa walang baon, kesyo diet, kesyo, hindi ako nagugutom. Pero nung nakain na, kumuha na ng tinidor at Uy. Oy, patikim ha. Oy, patikim ha. Uy, nakabuo ng isang meal. Hindi, siya yung busog mas busog. Kaya mas maraming nakain. Nakabuo ng isang meal? Iba yung natikman niya. Buffet. Ang tendency nung kumakain na lang mag-isa para lalo't masarap ang ulam. Pero kasi din, Diba? hindi rin okay yun. Kung nakikikain ka, kung maaari nga, depende sa closeness ninyo. Kung close naman kayo, hoy, wag mo namang sagarin. Gutom din yung tao, nagtatrabaho din. Ay, Tumikim ka dapat isa. inalok ka. Exactly Hindi yun. Dapat kung inalok ka, okay lang. Pero kung hindi ka Di ba may running joke tayo na kahit inaalok mo, kahit hindi mo gusto. Pero, syempre, hindi ka oo. kain tayo, egg ni Grab. Hindi, pero kasi yun common kasi sa atin mga Pinoy na kahit sino man yan, kahit naman hindi mo minimin na kumain ka dito, lagi tayo nangaalok Pero syempre, Oo. di ba kasi, uy, kain na. Nature Tapos na natin. tatabi ka talaga. Pero ikaw, Tatabi ka talaga, naglabas ka ng plato mo. Kaya ka, di ba? Oo. Ay, Una sinabi mo, speaking of diet ako. Teka, speaking of alok ng pagkain, alam mo yung nadadaanan mo sila, alam mo yun, sila, mga tatlo, ganyan. Kakain sila, Alam mo yung nadadaanan mo kasi nga papasok ka rin sa kitchen kasi common area. Ni Honey ho, wala. Di pa Hindi pala ka man na inalok. kain na po kayo. As if nasasalo ko. Siyempre hindi. Yeah. Kasi sabi, nakakatuwaan lang kami. Kasi hindi lang ako nakakapansin. Lahat kami na parang hindi talaga marunong mag-alok yung mga yan. Parang gano'n. Ngayon, kapag sila naman yung dadaan, minsan napapaisip, di mo ko rin alokin. Bakit ba? Ganyan sila Pero naisip mo, gagawin mo yung ginagawa nila, di parang pareho na kayo. Correct. Yes. Tsaka Hindi naman ikaw sila Oo. So, ang Hindi naman nangyayari, ikaw sila oo. So, parang alokin mo na rin. Bahala na sila kung alokin ka nila o hindi. Pero sa Yeah. akin lang, parang, hindi naman kami sasalo, mag-alok lang kayo. Yeah. Pwede kami nakikita, ang laki namin. Siyempre dito, iba-ibang tao nakatira sa isang Iba. bahay. So, at least man lang, for pabalat bunga na, kain po tayo, yun lang, kain po tayo. Kasi kung sabihin mo, ay tara kakain, hindi, joke lang po. That's true. Speaking of pagkain, yung rin, siguro put your phone away during meals din. Kasi Yes. ang laking rin nun di ba? Pag kumakain tayo, parang pag kumakain, naka-phone pa rin. Parang mag-usap-usap kayo. Kahit ano pa yan, basta mag-usap-usap na lang kayo habang kumakain kaysa naka-cellphone. Pag kumakain ka, please naman, please. Huwag mo naman yung nguya mo. May tunog. Oo. Ayoko din nun. Hindi ko alam bakit okay sa kanila, pero hindi siya okay. Bakit kailangan lakasan pa yung pamilya? Hindi siya okay. Oo, sobrang Annoying and parang ew. Sa akin, ew yun. As in, tipong, hindi ko ma-explain. Beyond incomprehension yung Hindi, pa yun Ang, mo dyan, bakit may ganun? Hindi siya. Alam mo, may natandaan akong hindi eksena. Yung lokal na kasama ko, Emirati siya. Although tamad siya, pero hindi ko makalimutan sa isa sa mga description sa kanya is, pag nabahing siya, eto pa isa, pag nabahing siya, as much as possible, talagang takpan. Kahit nga ito mas mainam, di ba? That's basic. Minsan may pagkakataon na hindi mo maiwasan, pero, most of the time, mape-predict mo. So, you have enough time para mag-cover. As it, lalo pat na nagkaroon na ng COVID,
You must Oh, know, yes. Of course. diba? Na Mm-mm. parang, Proper hygiene. oo, proper hygiene talaga. Kung wala kang Yes. tissue, eto dito, kahit ikaw na lang ang makaamoy, pero i-spread mo yung Mm-mm. particle. I-spread talaga yan eh. Hindi siya, Mm-mm. diba? Second, ayun, pag nag-i-sneeze yun, sobrang, ang hina, parang pusa. Tapos, oo, pag nakain siya, as in, alam mo yung, nararamdaman mo na nahiyang-hiya talaga siya, na ayaw niya na nakikitang kumakain siya, nahihiya siya. For some reason, ang explanation niya is, basta nahihiya ako kapag nakain ako, tatakpan niya talaga. Wala. Oo, Oo. oo. Naiintindihan ko yung reason niya dahil talaga kung parang merong explanation na parang you are doing something pleasurable pero sa paningin ng iba is hindi ganon kaganda na nakain ka. So, para sa kanya parang I will hide it kasi Okay. nakain ako. And be As interested in, in that. Yeah, okay. oo. So parang every time na naalala ko siya, I would always remember na kapag kakain siya, magko-cover talaga siya, nahihiya siya. Mm. Ganun. So parang, so same thing din, kung halimbawa, yun nga, nahihiya na nga siya, kumakain na lang, how much more kung champer ka pa? Parang may parang may food proseso sa loob ng bibig mo. Pag narinig mo yung kadiri naman. Kadiri naman Kadiri. talaga. Kadiri talaga. Mm-mm. So yun lang, please. Kumain kayo as much as possible yung kung kayo na lang, bahala kayo. Pero wag niyo reguliin, utang na loob. To add on lang during yung pagkain nga, Mm. minsan kapag sa office, pag lunch break, utang nga loob, wag naman pag-usapan pati trabaho ulit. Kasi lunch break nga eh. Pagod, di ba? Kaya nga, Kaya mo yung lunch break. lunch meeting. Pwede, syempre talagang over lunch. Kailangan mag-meeting pa rin. Trabaho pag-uusapan. Pero pag lunch break, tama na, teka lang. Give me a break, di ba? Kasi yun na nga lang yung time mo para mag-break sa trabaho. Tsaka mapahinga din yung utak mo sa trabaho. Oo. Makakain ka lang naman. Meron pa isa, may sinabihan din ako sa pagkain din. Sashimi. Mm. Hindi ka nakain ng sashimi. Pero, nung time na nag-dinner kasi kami, siguro kinakain lang niya is yung maki. Ayaw niya kasi ng hilaw. Tapos nung nakain kami, nagsabi siya na, yuck. Inano ko talaga siya. Sabi ko, hindi ko naman problema kung hindi ka nakain ng hilaw. Pero, sa harapan ko, para sabi, yuck. Nabubwisit mo ko. Na-o-offend ako. Yes. Mm. Yes. Kung hindi mo gusto itong kinakain ko, you can keep it separate. Private. To yourself lang. Oo, to yourself. Okay, parang, ay, sorry, hindi ako nakain yan. Pero mag-yak sa harapan namin na nakain ng sashimi. Tarantado ka na. Exactly. Exactly. Parang iniisip mo na anong klaseng tao kayo at kumakain kayo ng ganyan. Hilaw. Normal ba kami? Oo, ganun yung feeling sa'yo, di ba? Parang, Oo. bakit kayo kumakain ng ganyan? Ano kayo? Yung ganun Ay, sorry, I'm sorry. Yeah, you should be sorry kasi nakakabastos kasi, yun lang. Huwag mo nang uulitin ako sa iba. Yes. Hindi porket hindi tayo pareho ng gusto, gaganyanin mo. At Right, nakain right. ako. You're spoiling my dinner. Isa yun sa Hindi ko na nakita yun. Ngayon, maalala niya ako ngayon sa sashimi. Oo. Visit, paborito ko ang sashimi. Tara. At hindi mura mag-Japanese food dito, ha? Gusto mo Mahal i-save yan, it sa may Japanese nagyak? food. Kasi di ba syempre, Ramadan kasi may pa-iftar, syempre buffet yan. Yeah. Buffet talaga. Oo. Kaya, may pa-buffet si Sir, yun. Nag-isampi ka na, yuck. Ay, puta ka. Sarap putang pati ng makeup. Correct. Kaya naman, speaking of Muslim, di ba, ilang beses pumunta sa Pilipinas yung Turkish. Since Muslim siya at hindi ko, alam yon, pinipili niya lang na ang kinakain, not because hindi siya kumakain lang ng baboy. Pero syempre, usually, pag yun talaga alam yung straightforward na Muslim, di ba hindi sila kumakain kung hindi halal? Ganun ang common sa kanila. So ngayon, naghahanap ako ng halal na restaurant at hindi naman ako kumakain ng hindi food na halal sa harapan niya bilang respect na lang. Ayaw naman. Alam mo sabi sa akin, no, you can eat whatever you like.
Ganun na Oh, sinabi. ganyan naman lagi sila eh. Oo, pero sa akin, hindi. Siyempre parang, ang ano ko, minsan lang naman to. Pero, Mag-adjust I want. Totoo yan, dahil nga Ramadan ngayon, syempre, nagfa-fasting yung mga kapatid dating Muslim. Mm, Kung kahit sabihin pa nila, lalo yung may mga ka-work na Muslim, mm. kahit pa sabihin nila na okay lang ba kakain ako na ano, sabihin nilang okay, please, huwag ka Still naman din don't. kumain at uminom sa harapan nila. Hindi ibig sabihin Mm-mm. sinabi nilang okay, eh gagawin mo. Exactly. Kasi syempre Exactly. sinabi na nila yun para hindi ka na lang din mag ano. Pero sa totoo yan, ma-appreciate nila kung hindi mo gagawin sa harapan nila deliberately, at least man Mm-mm. lang. Oo. Kumbaga parang makiramdam ka naman na hindi nakain yung tao buong maghapon. Takam Mm-mm. na takam yan, uhaw na uhaw yan. Kahit nga And water, di ba? Hindi sila nainom. oo. Tapos makakakita ka, nakasamahan mo pa na umiinom, kumakain, naaamoy pa yung Yeah. ulam mo, adobo. Yeah. Be mindful. Yun Kasi lang. meron kasing ibang tao na, alam mo yun, yung sobrang entitled na isip, bakit ba? Ako naman bumili nito, ako naman parang, Mm-mm. sobrang disrespectful. Sobrang may Yeah. mga ganung ugali na, bakit Eto ba? pa, Hmm. mas lalong wag mong gagawin na tutuksuhin pa yung isa, masarap ang tubig. Di ba? Nainom pa siya, Ganun, no? oo. So, grade Oo, wag school. na wag mong gagawin yun kasi sobrang you're crossing the line na bilang Muslim na nagfa-fasting, na malalim ang rason nila bakit nila ginagawa yun, tapos ititis mo. Hala, tukba ka dyan. Okay. Ayun. Isa pa, Hmm. manners and etiquette. Ah, Para doon sa mga may kaibigan na vegan o kung ano mang paniniwala ninyo. Kung kayo naman ay lumipat na sa ganyan, utang na loob, kung may mga kaibigan naman kayo na hindi vegan at hindi Hindu at kumakain pa rin ng hindi nyo kinakain, huwag nyo namang i-impose yung sinasabi ninyo. Huwag din kakain ng ano ng beef, huwag din kakain ng meat dahil yun yung hindi. paniniwala. Yeah. May kanya-kanya tayong utak, may kanya-kanya tayong paniniwala. Hindi ibig sabihin na kaibigan ka, kapatid ka, nanay ka, kailangan sumunod din sila sa pinaniniwalaan ninyo. Eh di sana, pareho na lang kayo ng utak. Mm. Di ba? So, ibig kong sabihin, irespeto nyo kung ano yung pinaniniwalaan ng tao. Kung gusto nyo manatiling magkaibigan kayo, dapat mauuna palagi ang respeto. Kung vegan ka, good for you. Pero i-impose mo at sabihin mo na ito lang ang kakainin mo at na-offend ka pag nakikita mong kumakain ng ganon dahil kumbaga sa iyo sinusuportahan pa yung yung ganoong klase ng violence, Mm. hindi naman din tama. So sa akin lang, respeto tayo kung anong pinaniniwalaan natin. Basta ikaw, okay, mag-vegan ka dyan, mag-Hindu ka dyan, kumain ka lang ng vegetable, ako, kakain ako ng kung anong gusto ko, hindi kita pakikialamanan. Yeah. Pagkain yan eh. I have my own reason. Pagkain yan eh. Pain eh. Oo. Oo. Kaya nga, magkakahiwalay tayong tao. Hindi porket ganun ka, dapat ganun din kami. Ganun din ako. Oo. Speaking of which, yung pagkain yan, di ba pag mga sharing ng mga friends, patak-patak, di ba pag, alam mo, lalabas kayo, patak-patak kayo, nakita ko yun lagi sa Korean drama, kunyari merong nang libre, tapos alam mo yun na, sige, next time ako. Yung ganon. Common sa kanila, common courtesy yun sa kanila. Sa atin hindi uy, buti lang nalibre tayo. Ganon. Kapag mga ganon, mga share-share lang naman ba? At least man lang, ibalik mo lang yung favor na, sige, next time ako naman. Or sige, sa kape ako mamaya, yung ganon. So, may mga ganon. Sana Pag- pag may birthday, dapat itanggalin na natin yung kultura natin na pag may Ay, birthday. correct. Kung kwensesahin natin yung may kaarawan na parang Kan tayo. they owe us something na parang kailangan pakainin tayo at tayo mamimili pa. Palaman ng pamong, may regalo ka, utang na loob. Katulad dito, halimbawa may birthday ka, hindi na dapat na inoobliga ang tao, magpakain ko, saan tayo. Wag naman, depende rin kasi sa closeness. Pero I mean, common courtesy din naman. Kung halimbawa yung tao nagkaarawan, bumati ka. Okay? Ngayon, pag sinabi niya at nag-alok siya na tara, labas tayo, aba, edi sige, go. Yeah, Pero yung ikaw mag-i-insist na, oy, magpakain ka. O kahit yung halimbawa, kakasahod lang ng tao dahil natanggap, magpakain ka, sumahod ka na. Malintik ka. Bakit tinulungan mo ba ako sa trabaho ko?
Oo, di ba ganyan? O, nagtatrabaho ka, Pa-burger ka na naman. Malaki mag-treat ka sweldo mo. naman. Mag-treat ka naman. Oy, may bonus ko. Mag-treat ka naman. Parang ito yung mentality na kailangang may kunin dun sa tao na nagkaroon. Di ba? Yes. Napakamali. Based So, dun sa effort niya, no? oo. So, sa atin lang, please. As long as hindi tayo iniimbita ng tao, huwag tayong mag-insist na ilibre tayo. Parang out of that person's pocket in our favor. Hmm. Not good. Talagang wag naman, wag naman. Parang sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng buhay, lahat ng hihingi natin sa tao, pag-isipan muna natin. Kumbaga, lahat tayo may pinagkakagastusan. So, Hmm. importante lahat ng kada sentimo ngayon. Para lang doon sa mga okasyon, sa mga birthday, sa mga, oy, pakain ka, oy, ganoon, nag-graduate anak mo, pakain ka. No, it's Pidging not PG. good. Oo, patay. Oo. Oo, yung tipo, oy, magpakape ka naman. Oy, may paano ka naman. Kahit hindi ka nagkakape, nagyayakag ka ng, oy, magpakape ka naman. O kaya may mga kaibigan kayo na Hindu, na talagang, purely vegetarian. Meron akong dadagdag dyan sa mga kainan. Sa akin kasi parang pag hindi ka in-invite na umupo dun sa table nila habang kumakain kayo, huwag kang upo. Kasi parang di yung parang in-invite mo yung sarili mo na umupo doon. Kasi hindi mo alam eh. Nangyari kasi sa amin yan, anniversary namin, nandyan kami sa Pilipinas. Humanap kami ng fine dining restaurant, Tagaytay. So nag 5-course meal kami, naghanap kami, anniversary namin, di ba? So inanap namin yun, hindi syempre nag-pre-order na kami kasi nga, may occasion naman. Biglang merong nakakita na may kakilala namin. Siya, may kasamang iba, kilala kami pareho. So ngayon, nagsa-sideline siya na drivers. Yung isa pa yun, yung mga gamit ba na oy, hiramin ko yung ganito kasi kailangan ni ganyan. Susoli ko din sa ganyan. Pag sinabi mo na isusoli mo sa ganyan, ibalik mo naman din on time. At kung hindi mo may babalik on time, sabihan mo yung Magsabi. tao na hiniram mo. Kasi ina-expect niya yan. So, wag mong expect na hindi niya kailangan yan. So, baka nahihiya lang yung tao na kunin ulit sa'yo yung hiniram mo. Pero bilang sa isang mayamang pamilya, ganon, kumain yung buong pamilya. Kasama din siya sa kainan. Bilang kakilala kami, sa amin umupo. Kasi siguro baka mas kampante siya kasi dahil doon kesa sa mga amo niya. Paano ka makakapag-moment na kukwentuhan mo rin siya? Walang problema sa akin dahil body-body nga tayo eh. Sabi ko, hindi ko na-enjoy yung pagkain natin. Moment namin bilang anniversary namin na mag-asawa, first wedding anniversary namin. Tapos nag-celebrate kami, may kasama kami. Hindi mo naman in-invite. Pero, paano mo sasabihin doon sa tao na, Siyempre hindi. Kaya nga kasama namin. 'Di ba? Hindi namin masabi. Mahirap. Kasi una, alam mo ang palayasin ko doon. Respeto doon sa tao na hiniraman mo at sa kanya naman yun. Sabihan mo naman yung tao kung kailan mo maibabalik. Dahil possible na kailangan niya, hindi niya lang magamit kasi nasa iyo pa. Kasi tayo ganun eh. 'Di ba? Yung Pinoy, minsan mas nahihiya pa tayo magsabi. ano yun? Pag halimbawa na ulit, halimbawa, ikaw ngayon, yung sa eksena na yun, would you do it? Na, in a way, sabihan siya na, I think so. kasi I tinan mo, think ang so. nangyari, yung space mo ang nasira. Tira yung Exactly. Talagang na-invade yung namin, yung, Oo, yung nasira eh. personal space So mo, di ngayon, ba? pag naalala mo yung first anniversary nyo, pangit na. True. Diba? At wala kaming picture. Alam Dahil yun, to look iniisip at... mo kung ano yung sasabihin niya, kung ano mararamdaman niya. Mm-mm. Pero, in the end, ikaw yung nasasaktan kasi nga, parang nasira yung moment. Mm-mm. Then tama yung question Pero, mo kung nangyari ulit sa akin yun. Oo. So, ano nang gagawin mo? Siguro, I would think a very polite word to tell that person. Yun ang Okay. naisip ko kasi hindi ko nasabi agad that time. Kasi nga parang naano ka nung moment. Kasi inisip ko, baka nag-aantay lang siya ng order. Kasi nakipagkwentuhan lang sa amin. Common, kasi kilala kami pareho eh. Nakipagkwentuhan lang siguro sa amin. Doon pinaserve lahat. Hanggang dulo. Ayoko na ng ganito. Kasi parang nasira yung moment. Pinagplanuhan namin eh. Hinanap ko yun Alam eh. mo, yan siguro Mabuti yung hindi sa inyo charge yung bill niya. Hindi naman. Kasi syempre may mga Over feeling ko na mas yun, maya. For sure, may mga mas maraming pera sa amin yung mga yun. siguro if it's me, siguro hindi ko yun magiging problema. Ito yung mga ugali na nakuha ko kakanood ng Friends eh. Yung sarcasm na Mm. slash truth, Mm. para magets mo.
parang sinasatel kita na hoy, lumayas ka rito. Kailangan ko to. Ito yung eksena na kailangan ko. Paano mo Hindi paano ka mo kasama. sasabihin? Paano? Paano ba ako sa Joke inyo? nangyari, pero totoo. Hindi Oo, kasi di ba? Oh. hindi kasi for us, we're on the same level. Kasi nga, alam mo, Oo. friends. Sa amin kasi, since sa work kami magkakakilala, meron kang titingnan na leveling. So parang Oo. ayaw mong feeling nila nalulook down dahil pinaalis mo sila. Kasi nga, nandun na yung, diba, position ko. Si Jan. So parang baka isipin niya na porki ganun lang siya, pinaalis siya. So parang mahirap din on my part that time na to tell that person na isipin ko pa yon. So parang, sige, baka naman, mamaya aalis na rin. Hindi tinapos talaga. Depende sa sitwasyon din kasi eh. Pero yung gano'n naman na the whole time, parang siguro baka mag-isip ka na lang na yung sasabihin, ay, actually anniversary namin ngayon. Kaya kami yung parang hindi mo Celebrate yung anniversary. Ganito yun eh. Sa akin lang i-dissect natin. Siguro nga dahil sa personality, magkaiba tayo. Sa akin kasi, alam ko sa sarili ko, pag hindi ko gawin to, ang masisira yung Masisira. akin. Araw mo. Exactly. Kakaisip na baka masaktan kita, baka ano sasabihin mo. In the end, ako lahat ang magsasuffer nun. Kinimkim kong lahat. Every time na babalikan ko yung first anniversary, nabubuisit ako tuloy ako sa'yo. Yung Ano isang pala, babalik. Pag ano pala nakikita ko yung ganito picture ginawa ko? namin na yun, na Oo. putol-putol picture namin, Oo. naalala ko talaga, nagigigil ako. Kasi di ba ako, Pero sa kanya ma-moment wala ako na eh. yun. Sa Wala, kanya syempre, wala na wala. yun. Oh, di ba? Wala. Pero sa akin kasi, I mean, yun yung pagkakataon na ibe-break mo na yung iisipin mo. Yung parang yung buntot mo maiiwan pa rin kapag ginawa mo to. Hindi. Kailangan mo nang na parang take it or leave it. Kasi parang naalala mo dati may sinasabi ako, nasa sa'yo na to kung magagalit ka o hindi, pero I have to do it. Oh, yeah. I have to say it. That's right. That's right. Kasi for the sake of binayaran ko to. Anniversary namin to. Oo. Hindi to anniversary lang ng magjowa kami. Hindi, kasal Oo. namin. Tsaka Sabihin na pag-usapan ninyo kung ano yung mga Yes. para nung una kayo nagkita, una tayo nag-kiss, naalala mo dati nung nililigaw mo pa ako. Hindi, ang nag-uusap kayo, tungkol pa rin sa work ninyo. Di ba? That's true. That's true. And I would assume na habang nangyayari yun, alam mo may kumukulo ng yung budhi mo kumukulo na habang nangyayari yun. Saka hindi ka na mapakali sa ano mo, di Hindi. ba? Kasi inaantay ko yung moment na kailan ba aalis to. Yes, oo. Inaantay You ko don't yung expect ganun. that to people. Actually, na hindi nagiging kayo bad ka pareho. pa nga, no? Kasi iniisip mo, paano ba ito mapapaalis? Paano ba ito, di So, ang ba? naisip ko ngayon, dapat umupo ako sa 3 lang talaga yung upuan. Dapat Oo. gano'n na lang. Kaya lang, paano Walang pag extra nagkatak? seat. Oo. Paano pag nagkatak na Walang upuan? space for Mm. other people. Yung pang inyo lang talaga. Pero sana, yung makakarinig nito, yun. So, kung hindi ka invited dun sa table, please, stay high, and, Respeto lang, just no? send your regards and all, done. And then you can go. Kasi may mga, for sure, may mga pinag-usapan yan over a meal na, syempre, na hindi naman na dapat tayong marinig. So, siguro a simple hi would be enough. I Diba? think yung simpleng diyan is every time na makakakita ka ng mga tao like randomly na may ginagawa, Yeah. tatanungin mo rin, nakakaistorbo ba ako? O am I That's taking exactly. much of your time? Exactly. Sige ha. Parang lagi kang mag-iiwan na parang, hoy, baka hindi naman to planadong kayo ang magkita eh. Bakit mo ino-occupy lahat ng space ng tao? Mhm. Ganon din sa anong mga inaalok sa iyo at kung ano mang binibigay sa iyo. Huwag mo naman kunin lahat. Tumikim ka, Yes. okay. Pero, Oo. alam mo yun, magparang, Siya na dapat ang makakaramdam nun eh, no? Hindi niya naramdaman yun. Pero totoo, may mga tao talaga kasing walang pakiramdam minsan. Yung Yes. parang Oo, totoo. feeling nila okay lang, pero hindi mo alam, no, hindi siya okay. So, let's be mindful. Pag minsan nag-offer ka ng help, yung parang gusto mong i-assist. Kunyari, may nakita tayo, ay, bumagsak yung mga gamit niya. Yung minsan gusto mong tulungan, kunyari na pag nag-iisa. Parang sa atin, let's always ask kung kailangan niya ng tulong. Yung parang, hindi naman kailangan. Kung gusto niyang tulungan natin sila. Pag sinabi mo na inas mo siya ng kung kailangan niya ng tulong, ibig sabihin, you're treating that person as weak person kasi kailangan niya. So parang siguro, tanungin natin yung tao kung gusto niya na tulungan natin siya. Kung sinabi niya na no, okay lang ako,
di parang bigay natin yung dignity sa kanya na, sige, kasi mukhang kaya mo naman na, so that's good. Parang Minsan ganun. kasi ikaw na yung oo, tumulong, ikaw pa yung masama. yeah, kasi minsan may tao na nahihiya din. Although parang, Mm. kailangan niya ng tulong, pero sige, hindi, kakayanin ko to. Yung ganon. Mm. Lalo na pag may Pero pinagdadaan. ako ngayon nabubisit ako sa mga taong nagyoyosi kahit pa sa labas. Public. Kasi siyempre yung usok niya sa akin pupunta. Or you're polluting may hangin. Yung ano ko, Yeah. yung Mhm. breathe Yes. in ko ng hangin. Kasi the fact na mas masama pa yung second-hand smoker, mas lalo Correct. akong nai. Yeah. Tama. Wow, you've Yosi ka. changed. Hindi nga, as in. A lot. Naiinis ako. Naiinis ako na parang, sige na, nairaraos mo yung pagyoyosi mo, pero yung nasa paligid mo, masaya ba? Kasi nga, ang baho ng yosi kapag pag binuga ng iba. So Hindi, parang, bukod sa health mo, di ba? Sitong ka lang, oo. So Uy, yun alam lang. mo, dyan mo ma-appreciate ang Pilipinas. To be fair sa Pilipinas, naging, kasi nga dahil, Narinig din ako maganda. Ano nangyari? hindi kasi, to be fair naman, kasi inimpose yan na bawal mag-smoke na on a public spaces. Kunyari, kahit dun sa mga building lang, sa mga offices, meron lang designated area kung saan ka pwede Smoking area. Sa hotel, meron silang lung center. Ayan, oo. Kung gusto nyo Doon lang magbasagan sila, ng lockdown exactly. kayo. Doon sila mag-usukan. So, doon Mga lang mall pwede. din meron. Yeah. So, Problema niya, siyempre, sa umaga, hindi ka naman totally naka-blower dahil minsan nagmamadali ka. Medyo mamasa-masa pa hair mo. didikit. Pwede tumikit ka. Amoy na agad yun. Oo. Aga, nag-smoke na. Mhm. Yeah. Oo. Meron kasi mga ganong tao eh. Oo, siyempre mag-spray ka ng pabango. Tapos siyempre, minsan kausap mo amo mo, malapitan. Sir, ganyan. Oh, Amoy- you smoke? Mm. Tapos Parang yung ikaw pa isipin yung ka, ano, kakasmoke lang. Yun, kaya sabi ko, ma-appreciate mo ang Pilipinas, to be fair naman. Kasi marami na rin Ang namang, lapit sa smoking. kumaga, sabihin mong, di ba, ang Pinoy hindi naman sumusunod lagi yan sa Pinapatupad naman na talaga yun. Yeah. And to add on then, Jens, about talking. Kasi minsan sa meeting namin, syempre ako lang yung Pinoy. Tapos sila, nagsasalita sila ng their own language. Siyempre, Yes, Uy, tama. that's Speaking. Siyempre, Oo. minsan sila nag-uusap ganyan, nagtatawanan sila, magugulo sila, tatawa na rin ako. Tapos sabi nila, did you understand? Gano'n. Yeah, of course. Sabihin ka nun, of course, I do. Siyempre, sabi ko, nakikita ko lang sa mga gesture nyo. Sabi nga, kaya natatakot I din sila. should Minsan na baka laugh. naiintindihan ko yun. Kahit na sabihin nila, hindi naman ako yung pinag-uusapan nila, di ba? Parang respect na rin din sa isang tao na hindi nakakaintindi ng language. Correct. Kahit ilang beses nang sinasabi ng amo ko, please, mag-usap tayo ng English kasi hindi lang English. tayo dito Arabic. Sinabi ko naman sa'yo, hindi uso urbanidad doon sa ibang mga kasama ko. Dagdag ko dun sa English speaking, yung parang naging common sa lahat. Kasi parang dito, to be fair naman din dito, nandun yung laging pinapractice yung inclusivity. Kasi since multicultural naman talaga, laging common practice na you always talk in English. Kahit na pareho kayong Pinoy, pero may iba kayong kasama. Laging English kayo. Parang nakakabastos din dun sa tao na hindi alam yung language. At saka meron pa yan sa mga pangungutang na yan. Although we will give a separate topic, separate episode sa pangungutang. Para lang may mabanggit lang dito sa mga manners kasi talagang manners nawawala sa pangungutang. Ako hindi naman ako magmamalis, talagang ako may utang pa rin at hanggang ngayon binabayaran ko 'yan. Sa akin lang, kaya siguro mabait din sa akin yung mga pinapautang ako at dahil pinagkatiwalaan ako. Kumbaga parang hindi ko ever sila ni sinzone lang. Yung halimbawa nag-message at na nagpaparamdam na baka meron na tayo diyan. Hindi ko hinahayaan lumipas man lang na isang oras, 2 oras pwedeng mangyari. Baka dahil nasa work ako. Pero yung totally isin-zone ko, hindi talaga. Kasi kung parang iniisip ko, dumaan din ako sa pagpapautang. Alam ko ang pakiramdam na may ine-expect ako pero hindi mo man lang ako pinansin. So, kung kayo may utang at hindi pa mababayaran, kayo na ang ano tawag dito? Sabi man lang. Sabi man lang. Initiate. Oo, Pasensya na. acknowledge ko yung utang ko na hindi ko mababayaran ngayon kasi may nangyaring ganito. Bibigyan kita ng another date na eto, sure na ako. Kasi iba naman yung bibigyan. Alam mo yung palipas-lipasin mo na lang, mukha ka ng tanga nun. Niloloko mo na yung tao. Yeah. Kumbaga parang,
Huwag mong ipaparamdam sa nagpautang sa'yo na kailangan ka pang singilin. Yeah. Oo. Kasi Huwag mo yung mga na tao umabot. yan, Correct. gawan ka na ng pabor. Mm. Ibabalik mo na lang yung pabor na yun. Mm. So, yan talaga sa pangungutang, iba-iba, lumalabas diyan talaga kung anong klase ka ng tao eh. So, yun lang. Kapag may hiniram ka sa tao, please, wag mong hintayin singilin ka or ikaw yung sabihan na, o kamusta na. Dahil pag yan nagpahiram sa iyo at nanghiram ka ulit, nangailangan ka ulit, hindi ka na yan Wala mapapahiram. na. Kasalanan. Kung balak mong mangutang, siguraduhin mo sa sarili mo na may ginawa ka munang paraan. Hindi yung Yes. parang, alam mo yun, external factor agad ang iniisip mo na wala ka pang Oo. ginagawang paraan. Di Mm. ba? Ikaw na lang nagiging source ba? Di ba parang hindi siya Hindi na siya naging effort na gumawa ng paraan. Oo. Parang kada problema niya na lang, ay, ako ba ulit? Hirap na. Oo, tatanungin mo ba ulit ako? May mga kaibigan na OFW at umuwi, ha? Ay, huwag yun namang palibrehin yung kaibigan ninyo. Ha? Mm. Buti naman din. Ako sa akin ko, I'm not speaking for myself kasi maswerte ako sa mga kaibigan ko na hindi sila ganun. Pero karamihan sa may mga kamag-anak or kakilala na OFW, pag umuwi ang isang OFW, aba, pag umorder, lintik na. Yung tipo lahat ng pinag-ipunan ng Ah, OFW ng 10 buwan, 1 taon, 2 taon, ubos lahat sa kakakain, sa kakapakain sa barkada, sa tropa, sa mm. kamag-anak, sa kamag-anak ng misis, sa kamag-anak ni tatay, lalabasan lahat ng kamag-anak. Dumami Kumbaga, ka sabi, mag-anak mo. oo. Pag kayo nakakita ng OFW na umuwi ng Pilipinas, yung kumustahin nyo na walang kapalit or walang hinihingi sabon na Dayan o kaya Irish Spring. Irish Spring. Irish Brute. Ma-appreciate nila yun. Kumustahin nyo. Oo, wag nyo asahan ng kung Sincerely, ano-ano. ano? Oo, Mm. yung sincere talaga na, kamusta, mabuti, nakarating kang maayos, makakapagpahinga ka. Huwag nyo namang hingian ng kung ano. Kung may maibigay sa inyo, magpasalamat. Thank Pero you. yung Correct. demand, specific brand, aba naman. Gusto ng Mm. Hanes, gusto ng McCormick, gusto ng ganitong brand ng damit, yung galing amoy imported, ganitong chocolate, gusto pa ng Ferrero, ay kain naman. Mm. So Alam yun mo, lang. kahit yung tipong mga pabiru ba, yung kunyari may post Oh, ka, tapos ang tema ng post mo ay pauwi ka, for example. Tapos yung mga, oh, ba, 36. Pa ako yung correct. 36. Alam Oo. mo, sa akin, na pa rin ako dun, parang, Oh. ano ba naman itong mga tao na to? Kahit na pabiru siya, na ano pa, alam mo yun, it makes you cringe na may nakikita kang ganong comment, kahit pabiru. Hindi siya nakakatawa at all. At saka, halimbawa kayo, may mga kilala kayong OFW, halimbawa may papadala kayo pa uwi or even pabalik ng kung saan bansa yun nakatira dahil may kamag-anak yun. Uy, Aba, sige. mindful naman kayo kung Yeah. ano yung flow na ibibigay ninyo. Kasi in my own experience, may nakipadala. Mas Mm-mm. marami pa yung dadaling kong para sa kanya kaysa sa mismong baong ko. So, ang tendency, hindi ko dinala lahat kasi talagang walang matitira sa space ko. Lalo pa Mm-mm. ngayon, kapag Exactly. parang, That's ang true. alam ko, 7 kg na lang or 20 kg na lang sa ibang airline kasi nga nagtitipid. So, again, itatanong nyo naman din doon sa aalis kung ilan yung Okay kg na lang. ang pwede kong makisuyo sa iyo. Yun. Mm-mm. Para, alam mo yun, hindi ka na nakakaabala, hindi ka nakakabwisit kasi makikisuyo ka na lang eh. Yun. So, yun lang. Mga maliliit na bagay pero napaka-importante. Sa akin, very tactful na ako sa ganyan, kaya kong hindi ko Oo. madadala yan. Yung Grace na pumunta kami sa SG, Mm-mm. yun, lang yun travel lang yun. Hindi kami Oo. mag-stay dyan. Di ba? Parang syempre, limited yung araw namin, limited yung oras. At saka, planado syempre lahat ng gagawin mo. Kasi syempre, gagala ka lang, ilang oras lang, Mm-mm. ilang araw ka lang naman dyan. Merong makikisuyo sa akin kasi nandyan daw nga. So, makikisuyo na magpapadala ng mga ganyan. Without me knowing, na nandun na sa bahay. So, sa akin, Nauna na. oo, na hindi ko naman, alam mo yun, wala man lang pasabi sa akin na ipadala na dito. Inisip ko, sige, pwede ko naman siya dalhin. Kaya lang, yung oras ko para i-meet yung tao na parang Wala sa schedule. aatakin ko ba kayong dalawa.
para i-meet lang yung kung sinong pwede kong bigyan ng kape or kung ano man, di ba? Ang ano ko lang, iaabalahin ko ba yung mga kasama ko? Ito, tour lang naman. Sisirain ko lang yung itinerary dahil mayroon akong kailangan i-meet. Una, Meet, oh. hindi naman nila kilala. May karanasan din ako dyan. Yung Hmm. makikidala lang, dokumento. Dokumento siya. Hmm. Eh di sabi ko, ang uuwi ay kakilala ko. Hmm. Kasi nga, importante yung dokumento eh. Hmm. Kumbaga parang, sige, through me, kaya tayo may nakilala na uuwi. Ngayon, si dokumento, si pinadala na, stalyado. Kasi property eh. Etong si nakipadala, ngayon, mga ilang araw na nakalipas, parang ang nangyayari is, parang pinupush niya ako na i-update kung kailan pupunta yung umuwi sa ganung lugar Ay, para grabe. yung kapatid niya nag-aabang na doon sa area na yon. Uy, Grabe. grabe. Pressure ka pa. Nakikisuyo lang tayo ah. Exactly. Hindi nga nang hingi eh. Dahil lang sa akin, kaya yan napupunta doon eh. Mm-mm. Di ba parang makakaya naman sila pa mag-adjust at mamadaliin natin? So parang sa akin lang, kung kayo makikisuyo, anak ng puta, wala kayong karapatang mag-demand ha? Kung saan at kailan magkikita, maghintay kayo. Exactly. That's true. Oo. Ikaw pa na pressure. Kahit sa inyo gawin, mabubuisit kayo eh. Hindi okay. Kasi parang, pag ikaw ang nakisuyo, huwag kang mag-demand ng oras, kung kailan, kung saan, kung gaano karami. Tanungin mo yung tao kung okay lang. Huwag kayo magpapauwi ng 55 inches sa TV ha? Oh my God. That's too much. Siguro kung mga dati, yung siguro mga 90s pa, ganyan, na hindi di kilo ba, yung hindi masyado nagmamatter yung kilo before. Eh ngayon, di ba? Walang Talagang bilang dagdag talaga timbang. ngayon. Oy, hindi, ngayon mautak na da. May pasabay na tinatawag. Kinikilo, ipibenta yung space nila. Grabe talaga mga Pilipino rito. Mautak, basta negosyo. Dati, Pasabay. papadala ka, makikisuyo ka, okay lang. Ngayon, May bayad na. makikisabay sana ako ng okay, 45 ako per kg. Ha? Okay. Uy, alam mo, Naman. Kasi nga, di ba? Eh, kung Wala na libre ngayon. wala na libre, oo. Kumbaga, okay. 45 per kg. gusto Si Will Pakabili mo nga na ako ng vacuum na latest ngayon, yung mahaba ah. Oh. gusto ko tambo eh. At eto ka, syempre, may pinadala ka. Pwede, pakidalang ko rin yung anak ko doon. Pabalik, meron. Grabe. Meron din pabalik yung yung habi may papadali niyo yung anak ko ha pagbalik mo, kaya na may balik mo. Di ba? Naging courier ka. Inisip ko lang dahil hindi sila nagbabiyahe, kaya feeling nila okay. Hindi nila alam. Oo, siguro. Oo. Kasi, kaya it's our diba? duty Kung to let nagbabiyahe them know ka, na, diba? ha? Feeling ko, kung nagbabiyahe ka rin, alam mo yung feeling. Mararamdaman mo, alam mo yung feeling. Oo. Kasi ito yung parang, akala nila okay lang to. Bakit akala nila okay na okay to? Hindi siya okay. Sa trabaho, during the meeting, ito yung parang ako gigil na gigil minsan, lalo na kapag ikaw yung nagpe-present. Kapag yung parang may meeting, pero merong mga small meetings na nagaganap. Alam mo yung sila mismo nagdi-discuss. Pero pag tinanong gawain mo yan sa school Nagagalit. Nagpe-present eh. Oo, di ba pag nagpe-present, parang sa akin, kaya kakasama dito sa meeting nito, because you're involved in that meeting, makinig ka. Kung meron kang opinion dyan, or meron kang question dyan, i-raise mo dun sa speaker, kung sino man yung nag-lead ng meeting. Pero don't make another meeting within a meeting. Nakaka-distract dun sa tao na Kasi alam mo merong nag-uusap sila behind your back. Yung parang isang meeting lang. Lalo pag malaking meeting, minsan makikita mo, dala-dala laptop lahat, nagpo-phone, ganyan. So parang bakit, kaya ka pinahal, kailangan ka dyan. Pero hindi, nangyayari, nagla-laptop lahat, nagpo-phone lahat. Ano na ang pakiramdam nung nag-prepare nung presentation? So hindi siya okay. Yun ang isang nakikita ko. So parang sana matauhan yung mga ganun ba na kaya ka na sa meeting dahil kailangan ka doon. Yun, parang ikaw yung mag-share dun sa iba or at least kailangan namin ng input mo. That's why you're there. Pag nag-CR, although parang hindi ako mindful dito, yung pag nag-CR ka na, di ba ang sabi kung merong laman yung cubicle, mag-skip ka ng iba para dun yun ang gamitin mo. Kasi respect lang doon sa personal space ng isa na gumagamit na.
Ganon. Although ako naman, ang ginagawa ko naman, ako naman yung lumalayo. Not because, kasi parang sa akin, ang practice ko, hindi siya on respect dun sa tao na nauna, na nasa Baka cubicle. maamoy ko yung ano niya, o kaya maamoy niya yung akin. Ayun, yung sa akin, di ba? Kasi baka may gagawin ako. Doon ako sa malayo. Pero yun, Gawin ka, pero kung wiwiwi lang naman, yun ang naging practice. hindi Pero, ka na. syempre parang, lalo na sa lalaki, di ba? So, yung tabi-tabi na urinal. So, parang, hindi naman din talaga okay. Natabihan mo yung umiihi na sa tabi. So, at least give some space. At lalo hindi, at sumilip ka pang ganyan. Compare notes. Apples ba? So, hindi maganda. At least give some space, mga ganyan. Lagi wag ka magko-comment based doon sa itsura ng tao. Pagsasabi, kitang-kita mo pa lang sa sarili, ang taba mo ngayon, ganyan. Yung parang unfold na comments ba? Oo. So, let's stop that one. Kasi hindi siya okay. Oo. Kasi hindi mo alam ang pinagdadaanan ng tao. Diba? Hindi kasi sasabihin mo, Hindi kayo ganun ka-close, oo. taba mo ngayon. Pala, hindi niya pala, yung parang sakit ni Angel Locsin. Yeah. Diba? Okay. So may pinagdadaanan siya na hindi mo naman control. O pag sinabi, uy, ang payat-payat mo ngayon, pala may sakit. Mag-comment ka sa personal na buhay ng tao na wala kang alam. Exactly. Wag din itatanong, bakit naghiwalay? Ba't wala kayong jowa? Wala kang jowa. Bakit si ganun ng ganito? Nakita ko, wala pa silang anak. Bakit ganun si ganito? May nakita ko. Wag kang maging mausisa masyado. Oo. Pero So, kung yun lang. ibinibigay siya yung information, wag mong Siya yung mag-open up, hindi yung Unless siya yung magkwento. Oo. So, yun lang. Kasi again, yung bottom line natin, whatever that you don't want to be asked, wag mo itatanong sa tao. So, yun yung golden rule. Whatever yung ayaw mong gawin sa iyo, what do you want others to do unto you, huwag mo rin gagawin sa iba. Yeah, correct. So, yun. Add mo dyan yung mga advice na hindi Huwag ka mga unsolicited. At saka, yun pa, ito simpleng lang din. Kumbaga, if your advice was not asked, huwag mong ibibigay. Yeah, correct. Pag may nagsasabi, huwag mong interrupt, hayaan mo lang matapos po na, saka ako magsalita. Pero dito sa atin, hindi uso yun. Pero iba. Pwede yun. Hindi pwede Sabi yun. nga, tama yung skeptical yun. Mga G kasi. Mas maganda kung nag-usulputan tayo. Wag natin i-apply dito sa atin yun ha, kasi tayong apat di mapakali. Ito simpleng manners, pero maraming gumagawa. Huwag ka talagang magjojowa na may jowa ng iba, ha? Yeah. Aray ko Utang na naman. loob. Wag. Pag may nagmamay-ari na, kasi hodang hindi pa sila nagkakasundo, wag kang papasok. Kasi you're inviting talaga yung gulo. Baka lalo may pamilya pa. Please, At lalo kahit sa mga di ba kahit OFW. nagkakaproblema ng konti, wag mong panghimasukan para lang masira silang dalawa. Oo, Nay. Kamusta ba? Ano nangyayari sa inyo? O, diba? Kaya nga, i-post nyo. Diba? Third party repellent. Remember. Pahabol ko pa. Ha? Pahabol ko pa. Kung halimbawa, lalo malimit to, lalo pag eleksyon. Magkakaiba tayo ng gustong politiko. May mga iba-iba na pininiwalaan politiko. Wag tayo mag-away dahil dyan. Silang mga politiko, oo, nagkabati-bati na kayong magkakaibigan, nagka-block pa. Nag-block-blockan na dahil sa opinion sa politiko. Wala na naman katapusan to. Lintik na. So tatapusin na namin tong episode na to. This is the episode 16 of Lilac Lounge, the podcast. Good night! Yun na talaga na wala ng final words, no? Wala ka man lang, pang tapos man lang. Bye!